Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tumbalaang Bata Senyor Santo Niño, pitsa 11 sa buwan sa Hulyo tuig 2025, and finally na nakoy kauban in town na rin magtikaw-tikaw sa studio. Kami yung mga alagad sa kanina, ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento, lagi partner. Ato mangayo kog dispensa sa pagkawa nako diri og mga balig, hapit yun duha ka semana partner kay naigo gyud ta sa usa ka Secret. banggitan nga. Pero ato sang nabuntog. Nabuntog ra kun sa gyud no. Lain si kay di mabuntog ng semana, di pag mabuntog mapailis na kitag mata ni. Nagpa-eye surgery siya. Charis! Betaw. Ato sa ipadangat, attorney, ang interview te ka karong taon-taon sa unsay naitabo nimo. Pero ato sang ipadangat ang ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactanes ng linya karon si Sir Jomar Aclarino. Sir Jomar, may buntag. Yes, ma'am, may buntag sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa atong nasod ug tungod kini sa habagat ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog. Sahay magdala kini ng kusog na mga pag-ulan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabay na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Ang haring adlaw mo salop alas 6:10 sa hapon, ang dagat mo taob sa alas 10:48 karong buntag, buhunas unyang alas 6:28 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:09 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, US tariff hike wipes out Philippines' edge over Vietnam. Sa Super Balita, mall giigo sa sindikatong mga kawatan. Sa The Freeman, amid projects deteriorating outlook, Pamela backs CBRT. Sa Banat News, sindikato sa mga kawatan na dakpan Lavestre Group gikan sa Quezon City ni dayo dinhi sa Sugbo. Sa Philippine Daily Inquirer, Taal search for missing sabongeros yields bones. Sa The Philippine Star, skeletal remains found in Taal area. DNA testing sought as sabongero search begins. Sa Manila Bulletin, United States to impose 20% tariff on Philippine goods. Ug sa Tempo, underwater search begins. Divers scour Taal Lake for sabongeros remains. Mao gutong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka may padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello,
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Museo Sugbo ablihan pagbalik ngadto sa publiko karong Agosto 28. Human gisirad-an sud sa duha ka tuig. Gamay lang renovations ang imuhon sa sulod, isip kabahin sa maong pagpangandam. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang subling pagbukas sa Museo Sugbo ngadto sa publiko karong Agosto 28. Dungan kini sa month-long founding anniversary celebration sa lalawigan. Nasayran nga duha ka tuig nang sirado among museum human kini nahukman ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia tungod kini sa giingong kakuwang sa kinitaan ug kamahal sa operation costs. Sa dihang gibisita sa news team ang museum, nasuta nga halos nangabakbak na ang mga pintal sa ibabaw nga bahin. Adunay mga displays nga hinduan pa human kini naabugan kay lagi sirado man sa publiko. Apan gisiguro sa Capital Consultant nga si Professor Jojo Bersales nga di matandog ang kalidad sa mga karaang butang tungod sa kasensitibo nini. Hinuon gihatagan sila og igong pundo sa Kapitolyo og manpower alang sa maintenance sa museum. Ang pinaka-concern diri was security. Nya gibutangan mag-security. Ang kuryente gipadayon og bayad, ang namatay water, naamantay pump man atong water diri, naamantay water system. So, nagpadayon gid siya. Nasuta sa team nilang Gobernador Pamela Baricuatro nga kinahanglanon ng minor renovations aron mugwapa na ang palibot sa museum. Hinuon maapas ra kini sud sa dulan duha ka buwan na nga pagpangandam. Apan adunay dakong trabahoon ang mao museum nga moy kanhi prisuhan sa probinsya aron mas mapalungtad pa ang iyang istruktura isip heritage site. So, nag-istorya namin ni Sir Paulo Oy, nag-istorya namin ni GovPam last week
nga before we can proceed with any rehabilitation kay long term man nga rehab, dako man nga gasto. And we can even ask from the national government kay naaman ni National Historical Marker before na matrabaho mag-conduct gyud og comprehensive conservation management plan. Aning kung so studihon ang iyang i-diagnose ang iyang status karon, tan-awon unsay mga daot, unya mag-recommend og unsay mga solusyon. Sumangusap sa Chief of Staff nga si Paulo Uy nga tuyong gimanduan ni Gobernador Baricuatro ang pagbukas sa Museo Sugbo aron ipalabi ang kabilin sa probinsya. Alang nila, mas epektibo ang mga museum aron mas masabtan og mas ma-appreciate sa kinabag-an ang mga kaagi sa lalawigan. So, naay mga areas na dilapidated, so especially the waterproofing para ma-keep na to ang safety sa atong mga mga kaning mga gamit dito. Gandang nasab ang ilang quadrangle aron rentahan og himuong venue sa mga intimate nga events, apil na ang photoshoot gato sa mga kaslunon. Pabutangan usab nila og coffee and souvenir shops aron mas makompleto pa ang pagbalik sa kasaysayan. Form of donation, whatever. Pero I'm thinking, let's run it like an enterprise gamay na we charge maybe 10-20 pesos. Then that payment can be used to as a discount dito sa food offering kay magbutang matag coffee shop dito sa sulod. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, site development sa Track Oval diha sa Barangay Paknaan, Syudad sa Mandawi, 90% ng kumpleto. Hinuon magsugod ang maong project gibanabanang sa uwahing quarter pa sunod tuig. Ang kasayuran hiatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-inspeksyon kaganinang buntag ni Mandawi City Mayor Tadeo Junki Uwano ang Sports Oval Project na himutang sa Barangay Paknaan. Nasayran atol sa pagbisita sa mayor nga layo pa sa kaandam ang maong proyekto. Happy manamo na after the site development makatukod na gyud dayon ta sa Sports Oval. Pero karon nag-discuss mi diri na dili man gyud ingon ana bisag mahum 90% naman ni siya nahuman ng site development as you can see. Pero after ani napamanday tay para to stabilize ba di kasud ang tubig around the oval. Adunay gilapdon nga 3 ka hektarya ang Sports Oval ug sa pagkakaron moabot na sa 90% nga kompleto ang embankment niini. Apan aduna pay mga gikinahanglang groundwork nga buhaton nga mao ang dewatering og pagbutang og sheet pile. Giingong gikinahanglan kini hilabi na nga gi-reclaim lang ang maong lugar. Siya nga procedure. So nata ibutang dili siya mo. Settlement. 220 milyones na ang nagasto sa kagamhanan alang sa site development, alang sa dugang nga engineering intervention. Kinahanglan pa og dugang 300 milyones pesos ang syudad gawas pa sa gasto sa construction. Gipasabot sa site engineer nga adunay pag-usab sa naunang plano, hilabi na nga adunay rekomendasyon gikan sa konsultant. So karon ang nahitabo kay murag na kuwangan man ta sa height akan ang iyang elevation bitaw. So gi-resent to siya considering nga katong mga facilities nga na-include adto nga scope of work is dili na feasible for that time considering nga mag-additional patag abono. Ang Sports Oval proyekto sa kanhi administrasyon o gisugda ni atong tuig 2023. Bisan pa sa kalangay, malaumon si Mayor Uwano nga masugdan ang construction sa ikatulong quarter sunod tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Silang bahin 30 anyos nga suspek sa pagpusil patay sa usa ka taxi driver dito sa Barangay Mactan, Dakbayan, Lapu-Lapu, mitahan na sa kapulisan. Samtang padayon pang gipangita sa kapulisan ang uban pang kauban sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Pasado alas 8:30 kagabi, nitahan ngadto sa Lapu-Lapu City Police Station 2 ang suspect sa pagpusil patay sa usa ka taxi driver niadtong Hulyo 2 sa sitio Kaisko, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Ang suspect mao si alias Omar, 30 anyos nga nagpuyo sa Kakonsor, Barangay Mactan. Giangko niyang siya mao inipusil sa biktima katulo ka higayon tungod kay matud pa niyang gihilabtan niini ang iyang barkadang babae nga usa ka minor de edad. Sigun pa niyang nagtago-tago na siya human sa krimen apan nitahan na kagahapong adlaw tungod kay wa na siya pakatulga sa iyang konsensya. Konsensya ko, matong na-surrender ko. Padamgo ka niya? Waman. Isa ram day imong ibati. Sira sa kuyog na ko.
ang katong matay ba. Dugang pa niya nga kuyog niya ni anang higayuna ang barkadang babae nga giingong gihilabtan sa biktima, ang menor de edad nga uyab niini, ug lain pang duha niya ka mga barkada nga anaa sa saktong pangidaron nga pulos ra usab nagpuyo sa Barangay Mactan. Ang usa sa mga kuyog niyang barkada maoy na nag-iya sa armas nga iyang gigamit. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, adunay relasyon ang taxi driver ug ang babaeng menor de edad nga barkada sa sospek. Usa sa dakong nakatabang sa investigasyon sa kapulisan sa dihang naabli sa anak sa biktima ang messenger si ang amahan ug dito nakakuha sila og mga lead sa mga sospek. Amungan kuno siya allegedly sa ug ang kaning babae may pangutanon. Pero sa base investigation na nasa tay balay nga naadto, nagpuyo din ng taxi driver o kaning babae. Na dito gilang giabangan pero before ato nabulabog naman sila. Motong ang babae nagbuhat sa laing senaryo. Na-recover na usab sa kapulisan ang armas nga gigamit ni alias Omar human niini gitugan sa kapulisan kung asa kini niya gitago. Samtang bisan pa man og ana pa sa kasakit ang pamilya sa taxi driver apan malipayon sila sa nahimong kalambuan sa kaso. Apan nibutyag si Kyra Bordas, ang anak sa biktima, nga bisan pa man og nitahan na ang gunman apan gusto siya nga ang tanan na lambigit masikop ug mapasakaan og kaso. Sila tanan, ganahan ko madakpan gi sila tanan. Okay. Wala lang siya mo buhi og storya, dili man ito may tabutanan. Samtang mato ni Lieutenant Colonel Torres nga si alias Omar mapasakaan og kasong murder, lakip na usab ang mga kauban niini nga padayon pa nilang gipangita. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, 57 anyos nga magtutudlo naligsan patay sa dakbayan sa Mandawi. Sakay ang biktima sa motorsiklo, dihang dunay kalit nga nilabang nga libud suroy nga ero, hinungdan sa maong disgrasya. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasubo ang Department of Education Mandawi Division sa kamatayon sa ilang usa ka magtutudlo human maligsan kagahapon sa Barangay Basak. Ang namatay nga magtutudlo giila nga si Rewena Velez Sorono, 57 anyos, grade 5 teacher sa Labugon Elementary School. Mato ni Dr. Benito Dagatan, ang superintendent sa DepEd Mandawi, nga nagtigom karon sila aron makahatag og pinansyal nga tabang sa pamilya. Sila voluntaryong naghangyo sa ubang magtutudlo kung aduna kini mahatag nga ginagmay nga hinabang. Gikumpirma ni Dagatan nga padung sa tunghaan ang magtutudlo sa dihang nahitabo ang insidente. Gihulagway usab nila kini nga responsable. That's why ang ubang kaubanan ng mga isla nag-pull up na yun ang usual man ba ano pa siya di man siya maliit only to find out kung ano dito nagtabo tawagan na yung number sa papi ng Sa investigasyon sa Mandawi City Police Office, nagsakay ang biktima og motor sa dihang adunay nikalit og labang nga libud suroy nga iro. Hinungdan nga natumba silang duha sa driver. Sa pagkatagak, naligsan ang magtutudlo sa nagsunod nga SUV nga gimaneho sa usa ka 18 anyos nga si Henrich Lee Pilones. Matud sa tigpamaaba sa police office nga si Lieutenant Colonel Mercy Villaro nga giangkon sa driver sa SUV nga wala gilayon kini kabantay sa pagkatagak, hilabi na nga gamay lang ang ilang distansya. Gamit sa kung sa nga klase nga daan, highwayman, barangay road or unsa nga kuan gyud careful gyud ta, sakto lang unta ang ato ang speed sa ato ang pagpadagan sa ato ang mga sakyanan kay wa ta makahibaw kung naay mga mukalit o agi, especially kanino nga straight na dog or nabaron yung mga tao nga mukalit ang sadpon og dagan ni bata baron uron sa so mo na careful gyud ta sa ato ang mga sa ato ang pag-drive. Nadapa sa tambalanan ang maestra apan gideklarar nga dead on arrival. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, siyam ka mga notadong kawatan nga taga Metro Manila nadakpan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Kapin sa usa ka 200,000 ka pesos nga balor sa mga branded nga mga sapot na bawi sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Siyam ka mga notadong kawatan nga taga Metro Manila nga sakop sa La Vista Group ang nadakpan kini sa kapulisan sa syudad sa Sugbo human nga unang masakpan ang usa ka kanila nga nanguhag branded nga mga sapot sa SMC side sa barangay Mambaling sa syudad sa Sugbo. Ang unang nadakpan sa mga security personnel sa SMC side nga gi-turn over sa Mambaling Police Station mao si Angelica Capales, 35 anyos dalaga nga taga Quezon City. Nakuhaan siya og mga branded nga sapot nga wala moagi sa cashier nga maghinungdan nga siya gidakop. Apan sa gihimong investigasyon sa Mambaling Police Station mitug ani nga doon pa
pay lain nga mga kauban nga taga Metro Manila ug mibutyag usab ni kung asan na sila karon. Dali nga milusad og follow-up operation ng kapulisan sa sudad sa Sugbo sa pagpangulo sa hepe sa City Investigation and Detection Unit nga si Police Major Kenneth Paul Albotra o ilang manampuson nga nadakpan ang laing 8. Ang mga suspitsado gilang sila nga Marilyn Traspaderne Lavistre 37 anyos, Lisa Lavistre 38, Nikia Lavistre Francisco 20 anyos, Mark Talinio Castillo 40 anyos, pulos taga Quezon City, Jason P. Alozada 44 anyos, residente sa Zone 1 Sugo Southern Leyte, Maricel Cruz Core 38 anyos, taga Rubyville, Baisa, Caloocan City, Geraldine Ortega Perje 39, taga Sitio Militar, Barangay Bahay Turo, Quezon City, og Charnet Corpus, 18 anyos, taga Leyte Street, Malikbalik, Sampaloc, Manila. Nakuhagikan kanila ang nakalain-laing branded nga mga sapot, nga gibanabana nga mobalor ang tanan sa 100,000 pesos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nakadawat sila og impormasyon nitong Lunes, Hulyo 7, 2025, nga doon mga dayo nga shoplifter nga nangabot sa siyudad sa Sugbo. Ila dayon nga gipaalerto ang ilang mga personnel sa pagpaniid nining mao nga grupo. Ug tuod man nadakpan ang usa sila mga kauban. Sa gihimong investigasyon nga dili lang ang dakbayan sa Sugbo ang target sa mga suspitsado, kay kung wala pa sila madakpan isunod nila ang Cagayan de Oro ug Iloilo City. Nagsugod din no kay naay isa ka mall nakadakop og nadakpan ng isa nila ka member. And then from there, gi-interview to siya and then ni-spill siya kung kinsa iyang mga kauban o ang ilaha nga mga what you call this one, ang entire scheme nga indahang ginabuhat. And it turned out dili ra dayon sila nga ri nag-operate no. They have they have operated in Cagayan, in Iloilo, and in areas where naay mga dagko nga naay mga dagko nga malls and naapoy kakuhaan nga mga what you call this branded nga mga apparels. Yes, that is correct. Organisado ang maong grupo gani nakapadala na kini og mga mahalon nga mga pantalon, t-shirt, bags ug sapatos silang amo dito sa kauluhan nga gipaagi sa parcel. Ang ilang mga makuha nga branded nga mga butang ilang inuso sa ilang contact sa Metro Manila, diin paliton kini sa katunga nga presyo sa mall. Ug mausab ni ang mo finance sila nga pagpuyo sa usa ka syudad, diin sila mamiktima. Nailhan na usab sa CCPO kung kinsa ang local contacts ni mao nga grupuha nga target sa himuon nga follow-up operation. Kana ato apang ginasayod no kung pila gyud ni sila kabuok because for now ang ato ang na-identify gyud karing 9, but we are not discounting the possibility that there are also members pa in other areas no in the country waiting mahinog and paabot pod nga didto na pod sila next. Nagamatod pa ang maong mga suspitsado sa saka apartment wala lang unang anli sa kapulisan din dito usab makuha ang mga kinawat nga mga sapot. Usa sa mga security personnel sa mall nga may nagdakop sa usa sa mga suspitsado mibutyag adunay pamaagi ang mga suspect nga dili ma-detect sa alarm system ang ilang mga nakuha nga sapot. Matud niya nga ang mga security tags sa mga t-shirt ilang tabunan aron dili kini motingog ang alarm system nga gimontar sa exit sa tindahan. Din sila mangawat nga may hinungdan nga makagawa sila nga dili mabantayan. Apan ang usa sa ilang mga kauban nga babae ang nabantayan sa security personnel tungod sa kanudahang lihok niini nga may hinungdan nga gisunod-sunuran na siya. Sa dihang mikuha ning usa ka t-shirt ug gipasok sa iyang bilahan, gidakop na dayon kining diretso ug gi-turn over sa Mambaling Police Station. Gisuwan sa pagkuha sila nga habig ang mga suspitsado apan nagdumili na kini pagluwat og pamahayag. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Break sa ta, attorney. Kay tangkod yun 8:30. Tangkod. Oh, tangkod. Nagbalik na mo atong susihon kung anong nawagtang ni siya 2 weeks after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Karon sa tong pagisgot-isgot, asa ko sa ako jud yun. Asa man jud ko over the last nearly 2 weeks partner. Unsa actually gipiskat ko partner. Grabe yung piskat akong mata part. Fight, may piskat sa mata. Daghan jud naamong tungod nang piskat partner kay kining na gusto siya karon or na timingan lang yun mo? Ang ako nahibaw-an partner sa amo ang lugar, may ubay sa dito ang mga gipang kuan ana na gipang piskat dito. Sa Talisay? Sa Talisay. Uy, ato inon si Mayor Samsam, murag ka na. It just so happen nga akong anak na kuan na infect first niya dayon kay sige man may layog-layog ana akong anak o dali ra kay ko na natakdan. So una na wagtang ta diri sa tong programa og nearly 2 weeks yun. So pasalamat dai ko sa akong partner kay murag napagaw na ni siya sige kuan diri hisgot siya ra. Pwede mo kita mag-video kay karon dayon. Char. Bitaw partner, salamat kaayo sa imuhang pagkuan. Pero kining kuan pagsalbar sa salbar sa kuan atong programa. Imong anak kumusta man, okay na? Naka-eskwela na hinuon sa partner. Pila week siya na absent sa school. Ilang school man nag-start atong July 1 pero na-absent yun siya for mga pipila ka days. Pero it started even way before that. Kay mga 3 weeks ka niya. Ako 2 weeks. Grabe na ni kuan na din ni ang ni-evolve na sa nimpis katron lupig pay COVID kay ang COVID pila ka days ra. Magdepende partner kung viral, bacterial or allergic nga conjunctivitis. Ang amo kay kuan viral. So ang viral partner kay taas-taas siya, mga inana siya. Kung bacterial, so how do you know kung di pa ka manakod pa karon kay si Rodel makuyawan ba yan na yung best Rodel nga ayaw lang sa to paari si attorney Mamoy kay anha ba naman nakadig manakod maayo na mga 2 days na hinuon nga okay na siya. So ayaw lang duol-duol diri sir. Pag group hug model ikaw nang humandel. Okay. Gimingaw pero arita sa tong pagisgot-isgot pero buntaga partner. Kay murag kaya kita man ko sa imong mga previous nga mga gihipang hisgot. Way mo tubag nako ako. Way mo tubag. Dito
Papayawan sa tagnay mo self-talk. Mura na kong nagprograma sa radyo. Naunsa naman yung City Hall, partner? Sa naman yung hitabuan yung City Hall, Cebu City Hall. Exactly. Mo na akong pangutanag yun nga nanig ko, saba ba ninyo eh? Yes, saba kaayo. How and why did this start? Kay murag kuan kaayo, alingog-ngog na kaayo ang social media niya, ang mga tao. Murag kuan ba? Have come to a point nga murag sabaa tagay lang ang serbisyo nanagot niya karon tanawa na mga balita nga naikawa at nay mga kawatan na adiri sa to may pagkanay atubangon kaysa anang ilahang world war but di sad ta maka-discount sa gibug-aton sa ilahang gipang labay nga tagsa-tagsa ka allegation partner kay kuan man sad partner god nag-involve og kwarta kanang legit sad nga concern pero usay kanang padungnas binata ba kanang ngawa na hinungdan name calling mga bati man paminawon mo san na abot na noon sa pagtawag nga kini si Vice Mayor Tammy Osmeña gitawag nag VM Pinocchio napay Tom Toilet inana ba Toilet but what do you expect sad nga siya sad sang tawgon si Raymond Gwen Junior kanang so inana ba murag sana man na yeah, but I think kining pag pinasahay og mga kuan partner baho diha sa social media I think sad kay it will still benefit us as taxpayers as alingisig lang but benefit yes kay kuan man kining makademand na gitag accountability kay kining mga istorya wa man ni nato nahisgutan before karon naman ni tumbaw nga dunay bagong administrasyon and then it turns out nga pila to 6.8 billion ang deficit sa Cebu City Hall and 6.8 billion is 6.8 billion and si former Mayor Michael Rama ato nag-interview nilang Dennis and then kanang gingnan sad siya na tagan magnaingon mayor na saba kuno kay mo ano kuno di nila mo manghilo maron ang patingugon ang mayor si Mayor Nestor. So, and then you know what he said? Ningon siya, inga nas tummy. Naabot siya nga linya unya kanang deficit gisgutan sad ningon siya bitaw pero ato nang subayo naka-contribute ba na siya sa iyang time kay murag regarding atong mga loan sa kanang SRP ba so kanang mao na sometimes man good nindot unta na but unfortunately samok paminawon kung kabaw ka nga everyone has political interests diba kay kuan man good mamadol lang issue kung kana masagula nagpolitika may lang tatog may disinterested person ka nga ni kuan tribukar anang mga allegation kanang mga revelasyon nimo pero unsaon naaman sila resibo sa gibutang partner so ma-check gyud nimo kung kuan ba kung legitimate ba pod ang maong mga pasangil pero mao lagi na usahay it comes to a point na nga murag time pa big aning pwede focus lang mo sa inyong trabaho niya dayon just do your thing kay kini dili mi wala ninyo gibutaran and do you think partner Mayor Tammy is overstepping Mayor Nestor Archival depende ra pod na to me pod maybe a little bit kay kanang daghan kay kagkuan if you're really helping if you really want to help ano man sad nga di pod si Mayor Nestor imong pabuhaton but it could also be a strategy I will be the bad cop, you will be the good cop. Okay. Which is not impossible, no? When it comes to Tammy, kay Tammy has always been kanang one nga dili mahadlok og away, he doesn't back away. In fact, he even starts fights, no? Picks fights if needed. So kaya na niya. So maybe then that's also a strategy para si Mayor Nestor makatunhay sa iyahang mga gimbuhaton unsa ba? Di kita katagaan sad sa iyang hunahuna. Muna ba kay kuan magud kayo kining samok na unya dayon kining mas ato na hinuong ang na-preoccupy na ta sa ilahang mga away sa social media nya dayon kita murag we're starting to look for mga tangible results kung unsay kining kuan unsay labok aning bag-ong administrasyon. Murag dili lang sa tungod sa ilang kasaba attorney while it's good tungod sa ilang kasaba wala gay natagaan siguro si Mayor Nestor og iyang 5 minutes of fame kanang inano ba kana bang let him enjoy sa iyang kadaugan sa iyang paglingkod kanang siya untay ma-highlight ba kana bang mura ba gov pam 4 ba ni salida ba gud ang mga
Wa man siya pod unta for now ba. Pero well, kaingon sa tag na sa sila punto kay legitimate man ilang concerns. Pero muna, ang mga tao mo desisyon, but if you base it on the results of the latest katong election sa city, you would see nga posibleng na i-factor ang pagkadaog surprising victory ni Mayor Nestor Archival because if you remember sa gisadog Tagawtaw si Mayor Raymond ug si Mayor Mike. So posible sad nga ang mga tao alingisiga na ninyo mo nang samok man sige away sila oy ari na lang ta diri ana ba. Mo lagi na usahay kaning sabaan ang kaning pagkasabaan while naa siya'y kuan naa siya kaayuhan advantage. Pero usahay sad kini mga tawo sa social media ang uban ani dili magpakahilom na lang dili na lang mo comment pero gisamuka na sad gini sila. Dili sila gustoan ng mga bitang samok so mo na imong giingon possible nga that's one of the factors nga nung mas ipili nila ang mas hilomon nga well at least on social media ha hilomon kay sa konseho naaman sa gyud ni mga nindot nga mga baruganan si Mayor Nestor nya. So mo na nga atong going back atong imong giingon nga may lang unta to nga ayaw lang sa kawatan ng fame or ang moment sa bag-o nga mayor kay ikaw you've had your time and you've had your moments before even. So in fact kaning kinsa toy nitawag ni Mayor Tami nga political has-been I think dagan man with the late Bobby Nalzaro. The late Bobby Nalzaro and then kining lately na ko'y nabasahan nga sa social media nga nitawag sa siyan ana. So I think maybe mo minor lang sa niya dayon kining focus ang unsa sa delivery of basic services siguro unsaon pag streamline sa manerbisyo diha sa City Hall kung naay mga buslot diha nga nahisgutam to niyang toilet. Ang toilet ko sa mayor's office. Gibutang pod ni Mayor Raymond nga kanang the kind of transition mga inana, di ba? So kana ato lang hangyo sa ilaha nga dili lang unta kalimtan nila partner ba ang tinuod nila nga dili kalimtan ang katong legitimate jud nga concern sa mga katawhan which is ang pagpangalagad. Kay as I keep on saying inig panumpa nimo mo ingon baya gyud ka nga you hereby solemnly swear that you will faithfully discharge to the best of your abilities the duties and responsibilities. Wa man ningon nga I solemnly swear nga kutob sa mutubay akong awayon, di ba? So and then mutuo ka partner nga this has something to do I don't think this has something to do with politics at this moment kay bag-o pa man gud ang eleksyon nya murag ay kuing na prepare na day noon everything is political diha kay puro magina sila mga public figures pero kining mo lagi na semblance of legitimacy ang mga concerns because but if naadyoy igo nga basis why not go to the proper channels and kung naay questionable diha nga transaction asa man inyo ang prueba kay adto mo sa kining sa ombudsman baron or ma-file og case kana siguro yan. I wonder though how Mayor Nestor Archival feels about these things. Ikaw kamoy nakita dito. Imo tatugi pa nga. Nakita may but ako man siyang nagstorya mi no ako I just tried ba kay ningon siya nga mao nimo na storya mi so you know ang city na atay deficit something ko nga naman mayor tungod sa t-shirts. Nagkatawa naman siya so in short kanang kung katoy mong basihan ni Smile man dili siguro na siya ganan I think he has better things to do than fight. I think he would much rather serve the city. Or basin sad kani si Mayor Nestor Archival is still trying to find his rhythm. Yes. Murag kuan sa na strategic ba dili kay kuan paghot lang sa kaniha. Kitsa may nisig paghot. Sige paghot kay way ka kuan ba kay of course as a first time mayor naaman jud siguro kay plans nga ikuan ang imo he's long been in the council for pila ka terms sa council. So needless to say basig naa sa gini sa long-term plans nga mo dugay diha as mayor. So mo na partner nga karon murag namisil-pisil pa sana siya tanawon niya kuan. So nakahigayon sad ang iyang vice mayor pero are they in good terms gyapon ni Mayor Tami? Nakit-an man to sila last week nga gidibang man to nila nga kuan they are at odds with each other ang mga chika. Okay, o tanawa dugan man din silang panihapon didto.
Pero mo lagi na lahi ang mugawa sa social media but usahay kanang mga actions sa ni former Mayor Tommy Vice Mayor now nga kuan ambot kay ang pasangil ni former Mayor Raymond nga lahi man kuno ang nagrun ana nya fake news man kuno ang uban tayang page. So ilahapon na partner. Mao na giingon nato nga ato ang kuan. Atong manang makitaan siguro later in time kung unsa gyud. Mo na nya partner kanibang kuan na development sa gikan sa local at tag national kadiyot partner kaning development sa search for missing sabongeros o sa pagpangita og hustisya alang sa aning 34 ka mga nawa o presumably dead by now kay ila na katuig 4 years na wa gihapon ni uli sa ilaha. So kani kagahapon gisugda na sa Philippine Coast Guard ang actually it was exploratory o kining kuan pa kuno to exploratory search pa kuno to, so dili pa gyud na naka full blown ang search pero at least ila nang gi testing the waters didto do na sila duha ka mga submersible boats nga gi deploy nya dai na mga tao didto nya kagahapon do na say nakit-an nga skeletal remains didto sa near the Taal but ila pang tan-awon kung if these remains partner belong to any one of those 34 missing sabongeros nya. Aside na partner, akong pangutana karon, kabantay ka partner nga the news is all about the missing sabongeros now. Where's the impeachment? Where's the the issues confronting the administration? Kay kagahapon nagtan-aw ko sa Coast Guard, ingon sila nga maningkamot gyud mig maayo. Amonin ko nga time para good kining murag is this a political strategy? Smoke screen? Oo, murag is this a smoke screen para sa mga murag pampahumot sa administrasyon partner sa tan-aw ni mo na partner. Kana sa takabaw nga daghan sad mga posible mag-wonder sad ko atangan sad akong giatangan ani is actually ang DNA no kay gahapon akong gi-monitor the sack of bones was found 10 meters from the shoreline, so 4 years na and inaana kadali nga makit-an murag to me ba. And so I'm not an expert, I am not a forensic pathologist, but sometimes nasa tay questions. So ang imong you're trying to insinuate. I'm not insinuating, I'm just saying you're just saying how could something so easy to find take that long to find before but so easy to find now. Mao lang na ako nagwonder. Basi karon kay naanay nangita. Sa una wa may nangita. But basin now, basin kay naay nitug-an na. Naay nitug-an na. So mo tong ilang scour but kini if this is true at this might be a good development sa kaso kay for ang major man dyan nila nga contention kuno or sa mga debate karon kay there is no murder, there is no crime kay asa man ang lawas, although kana dili man gyud na tinuod nga kung way lawas dili ka maka-prove sa crime kay there are other ways of proving the body of crime. Ang imong i-prove man diha unay murder is not to produce the body but to produce the body of crime. Yeah, and aside from that naa siya link somehow but not indirectly thematically linked to current clamor for addressing online gambling. Yes. Kanang pod para nako kanang unsa may mahitabuan ni and how will the administration decide on this, something which earns us a lot actually but kanang also affecting the people. So wa siya kalainan sa katong mga isabong kay mura man siya gambling gihapon digital means but kanang kuan siya kanang unsa may mahitabuan ni. Remember giban ba yan ni? So I don't know no plus na pa ni daghan kay implication sa kapulisan 15 kuno month ka police nga posibleng unsa to mag state witness and all that. So it's a running story and maybe atusad ng kanang i-take everything always with a grain of salt. Kana muad lang ko na to imong giingon nga murag related sa siya ato mga proposals for online ban kay di ba recently si Senator ba ni si Mig Subiri or Senator Mig Subiri gusto siya ipa-ban total online ban aning mga total online gambling ban. And I think Risa Ontiveros also filed a similar measure recently nya
kanira bang proposal nga pagban sa online gambling dinhi sa atoa kay needless to say daghan na maging mga na-addict ana mga scatter kuno ug uban pa then that leads to another problem niya gidasuna ni siya sa mga ubang mga senador daghan ubay-ubay nga mga senador ang ni uyon ani partner na niya ang pagkursad ingon sila nga okay ra sila anang i-regulate pero ayaw lang ng total ban ng pagkor kining pagkursad murag business as usual kining pagkor sa ilahan kuanda. So, mo na karon mga developments partner, kining missing sa Bungero, of course, 34 lives is 34 lives. So, regardless of what kind of lives they were living, those are still kanang human beings. Niya, unsa may kuan, ang mga allegations sa against them is kining ng na nikas kuno diha sa sabungan nanambling. Nanambling or kining namagos because sa ako na bawaan akong papa kay kanang hilig man to before og manok no mo to iyahang relaxation iguman og simba mga on mi as a family kuman mo eskwela din na siya ato siya mga classmates Sunday school sa akong na bawaan there is an unspoken code in the buwangan or in these things kay once nga ma-break na nimo it could kuan kuno cost lives kanang mga ingon anak kunang mga kalihukan. So I don't know kung tinuod basad kay momentoy ni gawas nga istorya nga kanang nang kuan kuno nang nanambling og kanang mga daog banaon sa bana. Kanang nikas kay maybe ang manok nga gikuan kay kuan og buwang kining pulpul ang kining bitaw habulan manginana nya dayon kining na-threaten sila lagi kay ka. Na-threaten sila mo may giingon partner kakita mo may gikakita ngadto mo gipakita nila sa una nga kining mga allegations ato mga sabungero so taod naman sa to no 4 years ago 4 years and karon lang ni siya na balik tungod ato mga whistleblower. I think it's important to note attorney nga katong nga time nahitabo to katong kasagsagan gyud sa isabong nga murag ang mga tawo murag nayabag kanang nagid sila viewing party, magtanaw sa cellphone. Grabe ang viewing party. Tinuod kay na naman to yung mga areas na natoy kato mag-stall-stall. Naray to yung mga isabong outlets. Nga karon wala naman sa actually isabong gi-ban naman sa gina ang isabong dugay na panahon pa ni Duterte but kani karon kung doon na manggani nindot ni nga developments kay again we're clamoring for justice and it's also good nga kuan mutabangan ta sa government sa Japan pag-provide og mga kining kahimanan, ekipo para mo scour anang ilawom sa Taal Lake kay matod pa nila lisod kuno kay aside sa kuan man kuno na siya dili sa lean water so kining lubog kuno na sa ilawom kay kanang dapit ba sa bulkan dapit sa bulkan nagwonder sa kuan na attorney nga dili day na amo yung student Dennis Gapon dili day na madaot ang nasa lang dili day na madaot ang quality sa sako considering sa kalidad sa tubig. Mao gyud naman nabantayan mao tay ko ingon ganina sako puti lagi kayo. O kana ba nagwonder sa kuan na kanang di ba kana siya maka-affect sa quality sa sako ano maghibaw na jud ko dagan ana imuha mga teorya dili nagwonder lang gid ko to be honest kay kana mo dihang Taal mo diha ra nang dapitan na nakaanha naman medina yan diha ra dapitan na tawilis kanang isda lami pa ko ng tawilis dried fish ganahan kay mi nya yan nga naman nga what is amoa because of the lahi nga quality of the so I wonder I would like to hear from Dr. Fortun to know kung unsay mga details na malingaw ko ginana attorney ganani ko mo tan-aw mga sige na nimo tan-aw nimo Netflix ay unya karon makaon pagtawilis di hapon okay ra yun sa mo kasiguro kana tanan isda atong kaon kaon pero mo lagi na partner karon sige for all it's worth bisan na ay mga political underpinnings diha sige lang gihapon tan-aw na to because ang tanan lagi pwede mo na mabutangan nimo kolor pero ang ato nga naamang ko'y pamilya nga nagpaabot og justisya and then kining luoy sad ba kay upat sila ka tuig nga at alos niya walay closure siguro ang uban ani mga dunay anak ang uban ani dunay anak kagagmay dunay mga asawa dunay mga gipambiyaan nga pamilya kining 34 and then sad to say sad wala sila nahukman yun ba nga sad-an and even if nahukman to sila nga sad-an I don't think nga it's justified nga kuhaon ilang
mga kinabuhi para lang anang kwarta nga makuha. So, muna partner nga karon mao na ang mga latest developments nato national, pero of course di na to kalimtan nga doon na pa impeachment on ya. I think July na ba ya? So by towards the end of this month, balik na sa nakainit on ya ang mga talks on impeachment. Kaya magsugod na ang trial. Once ma-convene balik ang impeachment court, unya dayon kining officially ang 19th or 20th Congress musugod na sa ilahang pagpanirbisyo. Nya partner, ano tayo oras? pupos na tong oras. Oo. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kung kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdadan ng mahot. Dili kalikaya sa kapundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Dan, unsa man di ang angay buhaton so sa katao nga matawag nato instrument of division. Sa Titus 3:10 na iyon, labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaihon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Musa kung ikaw may himog usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakwiya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaniyang pulong nga nagkataw giya sa itong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kiniya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usap sa among mga kiniya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mga nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend ug see you ika-Lunes sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all.